Magandang hapon mga kalahi. Ako si Apo Adman, ang inyong kaagapay sa pabalik sa landas ng ating lahi. Sa paglapit ng dapit hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, tayo ay sandaling hinto, hihinga at magninilay-nilay. Sapagkat sa katahimikan, naririnig natin ang tinig ng bayan. At ngayon, itinanong natin kung ang Pilipinas ay isang buhay na katawan, ano ang tunay nitong kalagayan. Isipin natin, ang Pilipinas ay isang katawan. Ang Pangulo ang utak, ang mga mambabatas ang mga mata at tainga, ang mga lokal na pinuno ang puso at mga ugat. At tayong mga mamamayan, tayo ang dugo na dumadaloy. Ngunit kaagapay, ano ang nangyayari kapag ang utak ay nag-iisip hindi para sa kabuuan, kundi para sa sarili? Kapag ang mata ay hindi na nagkakaisa sa nakikita at ang tainga ay hindi na tunay na nakikinig. Kapag ang mga bahagi ng katawan ay naglaban-laban. Ito ay hindi isang simpleng kahingaan. Ito ay isang karamdaman ng buong katawan ng bayan. Sa ganitong kalagayan, mahalaga ang puso, ang katarungan. Ito ang nagpapanatili ng daloy ng buhay. Ito ang nagpapanumbalik ng balanse. Ngunit kahit gaano kalakas ang puso, kung ang utak ay magulo, kung ang mga mata ay nahahati, ang tenga ay hindi nakikinig, ang katawan ay patuloy na nanghihina. Kung kaya ngayon, itinanong natin, ano ang magagawa natin bilang dugo ng bayan? Kaagapay, kalahi, ang dugo ang nagbibigay buhay. Ang dugo ang nagdadala ng lakas, liwanag at pag-asa. Narito ang ating mga tungkulin. Una, linisin ang ating sarili sa isip, salita at sa gawa. Maging mapanuri at mulat sa katotohanan. Bumoto at pumili ng may karunungan, manindigan sa tama, ngunit may kapayapaan. Magtulungan, hindi mag-away-away, sapagkat kung malinis ang dugo, unti-unting gumagaling ang buong katawan. Hindi tayo nag-iisa kaagapay, mga kalahi. Nariyan ang ating mga anito, ang ating mga nino na nagpapaalala ng ating pinagmulan at dangal. Nariyan ang mga diwata na nagdadala ng liwanag at balanse. At ang mga engkanto na nagbabantay sa ating kalikasan, pinagmulan ng buhay, ngunit tandaan, hindi sila kikilos kapalit natin. Sila ay gagabay, magbibigay liwanag, ngunit tayo pa rin ang kikilos. Kaya dahil diyan, inaanyayahan ko kayong manalangin. O dakilang diwa ng bayan, pinagmula ng aming buhay at pagkakaisa. Sa dapit hapong ito, kami ay lumalapit sa iyo. O mga anito ng aming mga ninuno, na siyang nagbuhos ng dugo at dangal para sa lupang ito, gisingin ninyo ang aming alaala upang maalaala namin kung sino kami bilang isang bayan. O mga diwata ng kalangitan at kalupaan, tagapangalaga ng balanse at liwanag, liwanagin ninyo ang aming kaisipan upang ang maling landas ay aming maluyuan at ang tama ay ang aming tahakin. O mga engkanto ng bundok, ilog, hangin at dagat, kami ay inyong pinaalalahanan na ang kalikasan ay aming katawan. Hilumin ninyo ang aming ugnayan sa lupa upang ang buhay ay muling dumaloy sa aming bayan. At kami, bilang mamamayan, ang dugo ng Pilipinas, ay nangangakong lilinisin ang aming sarili, magiging mulat sa katotohanan at kikilos para sa kabutihan ng lahat. Pag-isahin mo kami, o diwa ng bayan, hindi sa galit, kundi sa malasakit. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa katotohanan. Hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Upang ang Pilipinas ay muling maging buo, malusog at payapa. Mangyari nawa. Mga kalahi, hindi sapat ang pagmumuni-muni kung walang pagkilos. Simulan natin sa ating sarili, sa ating tahanan at sa ating barangay. Sa bawat araw, piliin ang katotohanan, piliin ang kabutihan at piliin ang pagkakaisa. At kapag dumating na ang panahon ng pagpili, maging handa tayong maging matalinong mamamayan sapagkat tandaan natin ang bayan ay hindi lamang pinamumunuan, ito ay binubuhay ng mamamayan. Sa paglubog ng araw na ito, dalhin natin ang liwanag na ating natanggap at maging liwanag sa ating bayan. Magandang hapon mga kalahi, ako muli
ang apo-adman ng templong ito at naway patuloy tayong maging dugo na nagbibigay buhay sa ating bansa, pinakamamahal na inang Pilipinas. Mayari na, pag-asa natin. Paalam.